5 lucky water plants na dapat meron kayo sa pungsoy dahil po dun sa kanyang vibrant leaves, kasi pinisimbolize niya po yung good luck and prosperity. Tinutulungan po tayong mag-create po, nino-nourish niya yung wood elements at nagpo-promote po siya ng Hello everyone, this is Sir Misunao Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, pag-uusapan natin ngayong araw na ito? Ako, maswerteng usapan na naman po dahil 5 lucky water plants na dapat meron kayo, Ano-ano nga bang halaman na to at ano ang mga maibibigay nito sa inyo? Kaya malalaman nyo na yan sa ating pagbalik. Kaya ako ready na kayo mga ka-MDP. Tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na to, ibibida ko sa inyo. Mayroong 5 akong halaman na maaaring alagaan sa tubig. Actually, sila po pwede sa soil, pero pwede rin po sila na alagaan sa tubig. Magandang ipang display sa bahay, bukod sa nakakadagdag po ng kasiyahan sa atin, nakakalinis ng hangin, at syempre yung simbolismo taglay ng mga halaman na to. Inihanda ko na po yung ating 5 lucky water plants. Papakita ko po sa inyo yan na malapitan yung kanilang itsura at syempre yung simbolismo nila. So narito na po yung 5 halaman na tinutukoy ko. Isa-isahin po natin yan. Marahil yung iba sa inyo meron na po nito at talagang inaalagaan na sa bahay, pero malalaman nyo kung ano yung mga kaakibat nilang swerteng taglay, isa-isahin natin. Sa una po nating halaman, itong pong potos, kinukonsidered po siya na auspicious sa pungsoy, dahil po dun sa kanyang pagbabalanse nung energy, at yung growth po nito, na nagsisimbolo po ng magandang kabuhayan. At ito po, nino-nourish niya yung wood elements, at nagpo-promote po siya ng harmony sa ating pamilya, at syempre sinusupport niya po yung good health. Pagmasdan po nating mabuti yung mga photos, kasi ito po marami sa inyo ang meron na, at the same time marami tayong ginawang video na inuugnay po ito, yung kanyang itsura doon sa pagiging swerte, dahil po doon sa kanyang hugis ng dahon, sa kanyang kulay, napakadaling alagaan. Siya po ay pwede rin sa tubig, at maaari mo siyang alagaan sa tubig ng napakahabang panahon. At ito po, kung halimbawa wala kayong space para po sa mga photos, pwede po sila na sa isang baso lamang na tubig, at yan po pwede nyo nang alagaan. Napakaganda po ng halamang ito, at isa sa pinakapaboritong mga halaman o houseplant sa ating bahay. Atin naman pong pangalawang halaman ay ang lucky bamboo. Napakaganda pong tingnan ng mga lucky bamboo, dahil po sa kanilang itsurang kawayan. Pero ito po ay halamang Dracaena, at ang Dracaena ay isa sa mga halaman na naglilinis ng hangin. Pero bukod po dyan, napaka-resilience po nitong ating alagang halaman na to, at napaka easy to grow, o madaling alagaan. Bagay na bagay po sa mga beginners, pagdating sa pag-aalaga ng mga plants. Perfect po siyang addition sa lahat ng mga indoor plants, at nakakabuo po tayo ng magandang environment dahil po dun sa itsura nitong halamang ito. Sinisimbolize niya po yung good luck and prosperity. Tinutulungan po tayong mag-create ng positive atmosphere, isa nga po ito sa mga halaman na nagpo-promote ng productivity, at syempre maaari nyong ilagay yan sa inyong mga workspaces, tulad po ng mga office table, sa mga establishment na may kaugnayan sa pagpasok ng pera, maganda po ito, kaya po maswerteng maswerte. Meron po tayong ginawang video about po sa bilang ng mga stocks ng mga lucky bamboo. Ilalagay ko rin po dyan at papakita sa inyo para alam nyo, dahil ito po, sabi ko nga, minsan po merong sumusubok na talagang ilagay sila sa soil, maganda rin po sila. At meron din naman pong mga nagtatry sa tubig, maganda rin po na alagaan sila sa tubig. At yan, ito po yung isa sa mga halaman na kapag dinisplay mo po, mag-aakit po ng magandang swerte, sa inyong tahanan o maging po sa inyong mga trabaho.
Sa pangatlo po nating halaman ay ang Syngonium plants, no? Ang Syngonium plants, makikita natin, pwede yung pag-apangin, binding rin yan, ano? Pero, sila po, pwede rin po sa tubig, ano? Pwede nyo po silang ilagay. Ano nga ba yung maswerte dito sa pag-aalaga ng Syngonium, ano? Dahil po dun sa kanyang leaves. Dahil yung leaves niya po, nakakabuo po yan ng 5 lobes na shape. And yung kanya pong 5 lobe na shape ng leaves, ay sumisimbolo po sa 5 feng shui elements tulad po ng water, fire, earth, wood, and metal. Binabalanse niya po yung yin-yang energy, no? At ito pong Syngonium, sila po yung mga naglilinis ng hangin, ano? Kaya po sa cleansing, number 1 din po itong halaman na ito, no? Marami po yung varieties, may white, may green, may pink, iba't iba pong kulay. Kaya another attraction po sa inyong opisina, bahay, kapag nag-display po kayo, no? Maganda rin po siya sa tubig at sabi ko nga po, ito mabilis din silang lumago, ano, at maging lush kapag nasa tubig din po sila. So isa po yan sa maswerteng halaman na pwedeng alagaan sa tubig, ang mga Syngonium. Usually po ito nakikita natin sa ating mga bakod, sa gate, pero alam nyo po ba na ang mga tea plant ay pwede rin po sa tubig, ano, at naguugat din po yan, ano. Maaari nyo siyang palakihin dyan, ano. At ang tea plant, marami po siyang simbolismo, no. Sinasabing napaka favorable na addition po ito, no, sa feng shui, dahil po dun sa kanyang vibrant leaves. Kasi po itong mga leaves niya, kapag talagang natampak sa araw, ay mamula-mula, no. At yung pamumula po niyan ay sumisimbolo po, no, ng growth and abundance. Bukod po diyan, sinasabi na yung kanyang pagiging bold, no, ng kanyang mga trunks or ng kanyang stem ay nag-symbolize po ng pagiging matatag. Pinapalakas niya po yung fire elements. Nag-i-invite din po ito ng positive energy, wealth, and good fortune. Minsan po makikita nyo merong nabibili yung mas maliit dito, no, na tea plant, yung mga stock lang din po. Yun po isang variety din po ng tea plant, ano, at maganda rin po siyang alagaan. Pero sabi ko nga po sa inyo, nabubuhay naman po ang mga tea plant sa tubig, kaya maaari nyo rin po yung gawing water plants, ano, at maganda po yan dahil maganda yung simbolismo. At sa panghuling-huli po nating halaman, itong spider plants, ano. Nakakita na ba kayo ng spider plants na pinalaki sa tubig? Ayan po, katulad ng ating alagang spider plants, ano. Isa rin po siya sa mga halaman na magandang nakahanga, no, at may lumalabas na baby dyan. Pero pwede nyo rin po siyang palaguin dito po sa tubig, ano. Ang spider plants po, kasama lagi yan sa mga halamang naglilinis ng hangin, at syempre dun sa mga halamang maraming benepisyo sa ating kalusugan. Yung kanya pong dahon ay napakalambot, no, na ideal po sa feng shui bilang maswerteng halaman, ano, at nakaka-produce po siya ng maraming babies, no. Yung mga maliliit na spider na talagang nalalaglag sa kanilang mga mother plants, yun po ay sumisimbolo ng prosperity, no, or growth. Yan po ay pinaniniwalaan din na makapabibigay ng good luck and good fortune, ano, dahil po dun sa kanyang natural, strong, at syempre yung long vines niya, no, na nakikita natin, ano. At yan, katulad nitong long vines na yan na pinagkata natin, yan, sumisimbolo po yan ng stability sa ating buhay. Great air purifier siya. Sabi ko nga po, nililinis niya po yung iba't ibang lason sa hangin, ano. At yung properties niya po na yon, yun po ay nag-i-emit ng strong earth energy, no, na naging popular po na choice sa mga nag-aalaga po ng mga lucky plants, ano. At kapag nasa tubig po siya, mas mabilis po siyang mag-ugat. At yung pagbilis niya po ng pag-uugat ay pabilis din po ng pagpasok ng pera at kayamanan sa atin. Kaya naman po napakaswerte nitong spider plants, ano, na alagaan sa tubig at the same time i-display sa ating bahay.
So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog, ano. I hope meron na kayo ng mga halaman na yan, ano. At kung wala pa, yan po maaari nyong itry yan, ano, na alagaan sa tubig. Maswerte po yan, ano. At paalala lang po, ano, ito yung mga gabay na halaman lamang na maaari nyo pong sundin o hindi, ano. At nasa inyo naman po yan. Sabi ko nga po, nasa ating mga kamay ang ating kapalaran, ano. Kung tatamad-tamad tayo at walang gagawin, bali wala po. Kahit na gaano karaming lucky plants po yung ating i-display, wala pong mangyayari sa ating buhay, ano. At syempre, kailangan din po na meron tayong pananampalataya at paniniwala, no. Manalangin sa Diyos at sabayan ng pagkilos, ang kasipagan at pagpupursige sa buhay. Yan po ang magdadala sa atin ng swerte at syempre po ng mga pinapangarap natin sa ating buhay. Maraming salamat sa inyong mga nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. At syempre po, sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Sunaho, sasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.